Meron akong isang napiling istorya pero hindi ko na siya ikukwento kundi babasahin ko na lang dahil English. Dahil it's very hard to translate, you know. Kaya let's get it on. I'm like grade 10. Umpisa pa lang. I have this story like I was in grade 10. And then lumipat kami ng house, then our neighbor is really like quiet. Anyway, kayo na bahalang umintindi ah. I don't really go out sa house namin. And then one time, nakita ko po yung anak ng neighbor namin na si Aling Vine. Super ganda niya po. She has a long hair, then naka-white t-shirt po siya. At same school kami at same class. I'm a SSG member that time, so I don't really see her that much. Siguro I wasn't paying attention to her that days. Ang hirap ah. Pero after that day, I always bring her some of her favorite snacks like chocolates, biscuit, and VCAT. Then she still doesn't find out na it's me because I'm always maagang pumasok. I sometimes stay sa office because of meetings. Then it was our last prom na. She was wearing beautiful blue dress and I'm wearing a pink dress. Ibig sabihin, pares kayong girl lalo. Ask her if I can dance with her and she said yes. I was really happy that time while dancing and I confessed my feelings to her. I told her that I'm the one who brought her some snacks and she was really shocked. Really shocked, and the music turned down. She looked really disappointed because of that, so I walked out. She was straight while I'm not, we're not compatible. I lost that hope that time. Ito pong video natin today ay binabasa ko lang, isa pong paalala na kayo na pong bahalang umintindi. I always see her but I refuse to talk to her. Not until she messaged me and told me that she likes me ever since I was in grade 8. I was so happy and I courted her. She finally said yes after some months. It's not easy for us being a couple. We're both girls and we judge like tomboy yan. Matetegibles din niyang mag-isa. Hindi kayo tatagal. Yan daw po yung mga sinasabi ng mga taong nagja-judge sa kanila. Our parents supported us but not our relatives. It was my family reunion at our house and I bring my girlfriend. And then we got so many dada from my relatives. My dad was not happy. Sinisigawan niya sila. Kung hindi kayo marunong rumespeto ng mga relasyon ng mga pamangkin nyo ay magsilayas na kayo sa bahay namin. Galit na galit noon si dad noon sa mga relatives namin and I was shocked. Sumagot naman daw po ang kanyang kamag-anak at sinabing, "Insan, hindi ba naniniwala sa Diyos yang anak mo? Bawal yan sa Biblia." At minura daw po sila ni dad at sinabi na, "Kayo ba, naniniwala ba kayo sa Diyos? Eh hindi man lang nga kayo nagsisimba." Yung girlfriend ng anak ko ay nagkukwire pa nga yan sa simbahan. Tsaka hindi ba't bawal rin ang panlalait sa kapwa, sabi ng Biblia? Ayan po ay sabi ni Papa. Kaya sabi ko po ay aalis na lang muna kami at tumango naman po ang aking girlfriend at si Mama. Nabasa ko lang yung karugtong puro Tagalog na. Siguro nahirapan din to si Sender. Umuulan nung lumabas kami, isang payong lang ang dala namin. "Hindi ka ba natatakot?" sabi ng girlfriend ko. Ang sagot niya naman daw ay saan? Na baka kung saan umabot to. Tignan mo yung mga relatives mo na ayaw sa relasyon natin. Bakit naman ako matatakot? Nandito ka naman sa tabi ko, poprotektahan din kita. Kahit itakwil pa nila ako noon, sabi ko sa kanya. Paano kung mawala ako sa'yo? Sinong nandyan para sa'yo? Wala na akong gustong iba, ikaw lang ang para sa akin dahil mahal kita, ikaw lang talaga. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan? Iiwanan mo na ba ako? Habol ko. Hindi na siya sumagot at lumuha na ako. Akala ko ba hindi tayo magpapatukso sa sinasabi nila? Suportado naman tayo ng mga pamilya natin, mga kaklase, mga kaibigan at mga teachers, pero bakit? Sila pa nga yung nagsasabi na mas magtatagal tayo kaysa sa mga taong mapanlait. At sumagot daw po ang kanyang girlfriend. Hindi sa ayaw ko na, ayoko lang na ikaw mismo ang susuko sa sinimulan natin. Mas masakit kasi yon dahil alam kong suportado naman nila tayo. Eh paano kung mag grade 12 na tayo? Paano na to? At ang sabi daw po ng bida ng ating kwento, tiwala lang, kakayanin natin to. At ang sabi naman daw po ng kanyang girlfriend, ako hindi na. Hindi ako pagod, mahal kita, pero naaawa na ako sa'yo sa naging sakripisyo mo sa relasyon nating ito. Siguro kailangan na nating tapusin to, sabi niya. Mahal kita, sobrang mahal kita, alam mo yan. Kinis niya po ako sa ulo noon at tumakbo siya habang umuulan. Mas mahal kita kaysa sa inaakala mo, bulong ko habang nakikita ko siyang lumalayo. Umuwi ako at naabutan ko pa rin ang mga kamag-anak ko. Tinanong ako ni Mama kung nasa ng girlfriend ko at umiyak na lang ako at niyakap ko si Mama. Sobrang sakit sa akin noon dahil mahal na mahal ko siya. After years, nakita ko ang post niya sa IG habang umuulan. Sabi ay remembering being with you while raining. Alam kong ako ito dahil hindi naman siya nagkajowa ng iba.
College graduate na po kami ngayon pero siya pa rin ang hinahanap-hanap ng puso ko. Siguro kung hindi man noon, baka pwedeng ngayon na lang, babawi ako, pangako ko. Ang caption niya po sa IG ay miss na miss ko na siya. Huwag ka na pong mag-reply ate, say thank you. Kahanga-hanga naman talaga yung mga ganitong magulang na sinusuportahan at minamahal pa rin nila ang kanilang anak kahit sa ano pang paraan. Ang masasabi ko lang sa ganitong klaseng istorya, alam nyo kahit anong gawin natin, masama o mabuti man sa paningin ng ibang tao, meron at meron pa rin talaga silang masasabi. Kaya palagi natin piliin yung mga bagay na kung saan tayo sasaya, lalo na wala naman tayong inaapakang ibang tao. At kung sakaling makapagbalikan kayo, bigyan mo kami ng part 2, yung Tagalog. At gusto ko lang humingi ng pasensya dun sa mga nagpadala ng sulat na hanggang ngayon hindi ko pa nababasa. Kaya i-shoutout ko muna si Yen Om, Chacha, Heraldo at Luis Kenyano. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!